Gene Stories presents The Perfect Stranger, Destined to Each Other. Written by Chubby Chick. Hoy Julian, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinahanap eh. Sensya na pre, galing kasi ako ng CR. Naglolo ko kasi ang tiyan ko ngayon eh. Hinihingal pang sagot ni Julian sa katrabaho niya na kasalukuyang nakatayo sa harap niya. Bakit pre? Bakit mo ko hinahanap? May kailangan ka ba? Ay hindi ako. Si boss ang may kailangan sa'yo. Pinapatawag ka niya sa opisina niya. Pinapatawag na naman? Bakit na naman kaya? Wala pang isang linggo nung huli niya akong pinatawag ah. Aba malay ko, pinatawag rin nga ako kanina eh. Kumamot muna sa kanyang ulo si Julian bago sumagot. Ba't ka pinatawag? May sinabi ba sa'yo? Umiling ang katrabaho ni Julian. No comment pre. Huwag ko raw sasabihin sa'yo, sabi ni boss. Kaya pumunta ka na lang doon sa opisina niya. Kanina ka pa nun hinihintay. Sige na nga, pupunta na ako. Maiwan na muna kita dyan ha. Tumalikod na ng tuluyan si Julian at naglakad na ito papunta sa opisina ng amo. Tao po, boss. Pagtawag ni Julian habang kumakatok sa pinto. Ilang sandali pa ay bumukas na ang pintuan. Sinalubong siya ng kanyang boss na magkasalubong ang magkabilang kilay. Pasok, pasok! Wika ng boss ni Julian. Binuksan niya ng mas maluwang ang pinto para mas makapasok si Julian sa loob. Gandang araw po boss. Pinapatawag niyo raw po ako? Oo, kanina pa. Naku, pasensya na po. Pabalik-balik po kasi ako sa CR kaya ngayon ko lang nalaman na pinapatawag niyo po ako. Tumikim ang amo ni Julian. Umayo siya ng upo bago magsimulang magsalita at sabihin ang nais niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Julian. Hindi ko na nagugustuhan ang mga ginagawa mo dito. Hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Hindi gaya ng mga katrabaho mo. Binabayaran ka naman ng maayos, hindi ba? Marami ang nakakapuna sa'yo. Kung sa tingin mo hindi yun nakakarating sa akin, aba, nagkakamali ka. Kung inaakala mong hindi ko alam ang mga nangyayari sa labas kapag nakaupo ko dito, mali ka doon. Maling-mali. Pasensya na po boss. Talagang hindi lang ako makapag-focus. Medyo stress sa bahay. Wala akong pakialam dyan sa problema mo sa bahay niyo Julian. Ilabas mo yan dito dahil trabaho ang pinunta mo dito. Alam ko naman po yun boss. O alam mo naman pala eh. Aware ka naman pala sa mga nangyayari. So alam mo rin kung anong dapat gawin sa katulad mo. Hindi kaagad sumagot si Julian. Alam na niya kaagad ang ibig sabihin ng kanyang amo pero ayaw naman niya itong pangunahan. Hindi kami natutuwang magbayad sa mga taong tamad Julian. Kaya alam mo na siguro ang kahihinatnan mo. Lumunok ang amo ni Julian bago muling magpatuloy. Ito na ang huling araw mo dito ah. Aaregluin ko na ang huling sahod mo na natitira para nang sa ganun kasabay mong aalis ang sahod mo. Tumayo si Julian. Hinawakan niya ang kamay ng amo at sinubukang pigilan ito sa nais nitong gawin. Boss naman, sandali lang naman po oh. Huwag niyo naman po akong tanggalin. Napakahirap na pong maganap ng trabaho sa panahon ngayon. Alam mo naman palang mahirap eh. Pero hindi mo pa rin inaayos ang trabaho mo. Pasensya na po talaga boss. Pasensya. Puro ka na lang pasensya. Anin ng kumpanya yan. Uunlad ba ang kumpanya kapag pinagpasensyaan ka namin ng paulit-ulit? Hindi sumagot si Julian. Nanatili lamang siyang nakahawak sa amo. Yan ang hirap sa inyong mga empleyadong hindi nababantayan eh. Hindi nyo inaayos ang trabaho nyo kapag walang nakatingin. Tapos kapag nasita kayo at nalaman ng ginagawa nyo, hihingi kayo ng sorry. Boss, I don't need a worker like you, Julian. Ayoko ng tamad. Lumabas ka na at hintayin mo ang huling sahod mo para makaalis ka na dito. At sana sa susunod na mag-apply ka, sipagan mo na. Gawin mo yung best mo kahit na hindi mo gusto yung trabaho. Sayang naman kasi ang pinapasahod sa'yo. Sayang oportunidad sana pero sinayang mo lang. Nakababa ang balikat na nilisa ni Julian ng opisina ng amo niya. Paglabas niya ay kaagad siyang dumiretso sa kanyang mga kasama. At nang makita siya ng mga ito ay kaagad siyang nilapitan ng mga ito. O pre, ba't ganyan ang itsura mo? Para kang pinagsukloban ng langit at lupa. Ano bang nangyari? Anong pinag-usapan niyo sa loob? Wala na akong trabaho. Huling araw ko na dito. Labis na nabigla ang kanyang mga katrabaho dahil sa kanyang sinambit.
Mahirap nga yan, pre. Paano ka na ngayon? May malilipatan ka na bang trabaho? Yun nga eh. Pagko-construction at pagbubuhat lang naman ang alam ko. Bukod doon wala na akong ibang alam na gawin. Ewan ko ba? Sino kaya makatiyang dila nagsabi kay boss na nakatunganga lang ako at wala akong laging ginagawa? Ang galing niyang manira. Nakakabilib. Wala akong alam dyan. Pinatawag rin ako kanina at nawarningan na nga din ako eh. Umiling si Julian at bumuntong hininga. O siya, sige na. Tapusin niyo na yung ginagawa niyo kanina. Gagawin ko na rin yung ginagawa ko. Baka sabihin niya naman na huling araw ko na nga, hindi pa ako nagtatrabaho. Sige, ikaw bahala. Tumalikod na si Julian. Bumalik siya sa kanyang pwesto at ipinagpatuloy ang kanyang tinatrabaho. Makalipas ang maghapon ay nilisan na ni Julian ang kanyang pinagtatrabahuan. Dala ang 1 linggo niyang sahod. Pag-uwi niya ay sinalubong siya ng kanyang inang kararating lamang mula sa paglalabada. Dumating ka na pala, anak. Kanina ka pa ba dyan? Tanong ng ina ni Julian sa kanya. Hindi sumagot si Julian. Pumasok lamang siya sa kwarto at nahiga sa kanyang papag. Sinundan siya ng ina. Naupo ito sa kanyang tabi saka muling nagsalita. Ayos ka lang ba, anak? Mukhang matamlay ka. May problema ba sa trabaho? Sorry, ma. Akala ko makakatulong pa ako sa inyo pero nawalan na ako ng trabaho. Yun ba ang dahilan kaya ka lambot na lambot ngayon? Oo, ma. Iniisip ko rin kasi kung saan ba ako maghahanap ng trabaho lalo na ngayon. Pahirapan na talaga makahanap ng mapapasukan. Tumikim ang ina ni Julian. Huwag mo munang isipin yan. May kaunting kita naman ako sa paglalabada. Gamitin natin ito para makahanap ka ng trabaho. May pera naman ako dito, ma. Nakuha ko na yung huling sahod ko. Gamitin na muna nating panggastos dito sa bahay. Matapos magsalita ni Julian ay tumayo siya mula sa pagkakahiga. Dudukot na sana siya sa kanyang bulsa, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Ano ka ba naman, anak? Itabi mo muna yan dyan. Gamitin mo sa pag-a-apply mo. Huwag mo kong alalahanin dahil okay lang naman ako. Pero ma, tabi mo na yan. Mas kailangan mo yan eh. Hindi na umimik pa si Julian. Yumakap na lamang siya sa ina ng mahigpit. Mula ng araw na yun ay naging tahimik na si Julian. Pansamantala siyang tumulong sa kanyang ina kasabay ng paghahanap niya ng trabaho. Makalipas ang 1 buwan. Tao po! Tao po! Sigaw ng isang lalaki habang kumakatok sa pintuan ni na Julian. Julian, anak! Sino yun? Tanong ng ina ni Julian sa kanya. Hindi ko po alam, ma. Baka naniningil na naman yun, Talaga yang si Presi, hindi talaga titigil hanggat hindi ako nakakabayad sa utang ko sa kanya. Ma, bakit naman kasi nangungutang kayo ng ganung kalaki sa kanya? Hindi naman biro ang 5,000, lalo na't mahirap lang tayo. Paano natin mababayaran yun? Hindi ko rin alam, anak. Namumblema na nga ako eh. Habang nasa kalagitnaan ng diskusyon si Julian at ang kanyang ina ay muling kumatok ang lalaki sa pintuan. Sa pagkakataong iyon ay pinanggit na nito ang pangalan ng mag-ina. Cecile! Julian! Nariyan ba kayo? Opo! Usal ng lalaki. Kilala tayo, ma. Hindi ba natin lalabasin yun para makita natin kung sino? Kumamot sa kanyang ulo si Cecile. O siya, sige. Magdahan-dahan ka lang ha. Doon mo silipin sa bintana. Mag-iingat ka. Baka tauhan ni Presi yan. Tumango si Julian sa siya dahan-dahang humakbang patungo sa bintanang natatakluban ng makapal na kurtina. Tao po! Muling wika ng lalaki. Matapos tuluyang makalapit ni Julian sa bintana ay dahan-dahan niyang hinawi ang kurtina. Pagsilip niya ay nakita niya ang kanyang tiyahin na galing sa Maynila. Lumunok si Julian at nagmasid siya sa paligid. Matapos masiguradong walang ibang tao sa labas, ay dali-dali niyang binuksan ang pintuan. Tiyo, pasok po kayo. Bungad ni Julian. Sa sobrang pagmamadali ni Julian ay halos gustuhin niyang hilain na lang papasok ng kanilang bahay ang kanyang tiyuhin. Ano ba yan? Bakit ba aligagang aligaga ka? Tsaka, bakit nakasarado ang mga bintana? Hindi ba kayo naiinitan? Tsaka kanina pa ako kumakatok dun. Hindi niyo ba naririnig? Pasensya na po, tiyo.
Nasaan na ba ang nanay mo? Naglalabada na naman ba? Umiling si Julian. Maya-maya pa ay lumabas na rin sa kwarto si Cecile. Marahan at maingat ang kanyang mga hakbang. O Cecile, nandito ka lang pala. Bakit naman saradong-sarado ang buong bahay? Hindi ba kayo naiinitan? Tsaka, kanina pa ako sa labas. Nandito pala kayo. Hindi nyo man lang ako pinagbuksan agad. Pasensya na ka, kuya. Akala kasi namin ay tauhan ni Presi ang kumakatok. Isang linggo na kasi kaming hindi tinatantanan ng mga tauhan niya. Dahil sa sinabi ni Cecile ay nagsalubong ang magkabilang kilay ng kanyang kapatid dahil sa pagtataka. Tauhan ni Presi? Sinong Presi? Yung anak ng naglilending dun sa kanto? Tumango si Cecile bilang tugon. O bakit naman kayo kakatokin at kukulitin? May kailangan ba sa inyo yon? Kasi, bakit hindi ka makasagot? Huwag mong sabihin may utang ka dun at nagtatago ka kaya sarado ang buong bahay. Lumunok si Cecile. Hindi siya sumagot. Bagkus ay tiningnan niya lamang ang nakakatandang kapatid. Samantala, tahimik na nakikinig at nanonood si Julian sa diskusyon ng kanyang ina at tiyuhin. So may utang ka nga, tinataguan mo si Presi. Ano ba naman yan, Cecile? Wala ka nang pinagkatandaan. Hindi ka ba nagsasawa? Naranasan mo nga yung ganyang sitwasyon nung buhay pa si nanay. Tapos pinaranas mo pa sa anak mo. Kuya, hindi ko naman kasi alam na aabot sa ganito eh. Akala ko kasi ay mababayaran ko siya agad. Bakit? Magkano ba ang inutang mo doon? 2,000. O 2,000 lang naman pala eh. Bakit hindi mo pa hinulog-hulugan? Alam mo naman kung gaano kagarapal magpatong ng tubo ang mga yun, hindi ba? Kasi kuya. Kasi ano? Wala kang panghulog. Hindi ba't nagtatrabaho naman yung anak mo? Tsaka ikaw, naglalabada ka rin at nagangatulong. Kulang pa ba ang kinikita niyong mag-ina at umuutang ka pa? Ang totoo niyan, nawala ng trabaho ang pamangkin mo at humina na din ang sideline ko. Kaya napilitan akong umutang ng kalahating kaban na bigas at pambili ng ulam. Akala ko kasi ay makakahanap agad ng trabaho si Julian, pero nagkamali ako. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina ay kumamot sa kanyang ulo ang tiyuhin ni Julian, habang si Julian naman ay lumapit sa ina. Ano ma? Akala ko ba ay hiniram niyo ang pera para sa pampanimulang puhunan, pero niloko kayo. Nagsinungaling kayo sa akin. Sorry anak, ayoko naman kasing dagdagan ng stress mo. Problemado ka na nga sa paghahanap ng trabaho mo eh. Kahit na ma, karapatan ko namang malaman ng totoo. Nakita mo ang ginawa mo, Cecile? Kahit kailan talaga, hindi mo ginagamit yung isip mo. Kuya naman, huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan sa harapan ng anak ko. Alam mo, hindi mo naman sana ito matatamasa kung hindi ka lumikha ng pagkakaguluhan. Minsan na nga lang ako umuwi, tapos ganito pa. Sorry kuya, babayaran ko naman yun eh. Kailan pa? Ilang labada ang tatanggapin mo bago mo yun mabayaran? Hindi sumagot si Cecile habang ang kanyang kapatid naman ay bumuntong hininga habang nilalamukos ang muka. Yung 2,000 utang mo, paniguradong may tubo na yun at tutubo pa habang hindi mo binabayaran. Kilala mo yung mga yun eh. Mataas yun magbigay ng interes. So magkano na nga ang total na babayaran mo? Lumunok si Cecile bago sumagot. 5,000. Ano? Bingi-bingihang tanong ng tiyuhin ni Julian. Tama ba ang narinig ko? Tumango bilang tugon si Cecile. Sa 2,000 inutang mo, 3,000 agad ang pinatong? Tangina talaga mag-inang yan oh. Pinipiga talaga nila hanggang sa may mahita sila. Kaya nga nahihirapan na rin ako magbayad eh. Biglang laki naman kasi. Kumamot sa kanyang ulo ang tiyuhin ni Julian bago muling magsalita. Kumukulo ang dugo ko dyan sa utang na yan ah. Pagbabariling ko sila eh. Kuya naman, mas mali naman yung gusto mong gawin. O di ba sabi niyo hinaharas kayo ni Presi at mga tauhan niya? Tapusin na natin. Huwag na nga kuya, babayaran ko yun kapag nakaluwag-luwag ako. Nakaluwag? Kailan pa yun? Umiling ang tiyuhin ni Julian. Dumukot siya sa kanyang bulsa sa kamuling nagsalita. Oh, ito ang 6,000. Bayaran mo na yung si Presi para hindi ka na tumatakas sa kanya. Kuya, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Ibayad mo na yan para naman makapasok ng sinag ng araw dito sa loob. Kaya hindi kayo pinapasukan ng swerte.
Ganito ang ginagawa niyo sa bahay niyo. Hindi na muli pang sumagot si Cecile. Maluha-luha niyang niyakap ang nakakatandang kapatid habang malaki ang ngiti sa mga labi. Matapos kumalas ng nakakatandang kapatid mula sa pagkakayakap ni Cecile, ay nagpaalam na kaagad siya para mabayaran na ang kanyang utang. Kaagad siyang lumabas at nagmadali na. Samantala, naiwan sa loob ng bahay si Julian at ang kanyang tiyuhin. Walang imik si Julian. Tahimik siyang nakatingin sa masungit niyang tiyuhin. Ilang sandali pa ay nagsalita ito sa kanya. Hoy Julian, gusto mo ng trabaho? Something came up on his uncle's mind. Something that Julian couldn't reject. Trabaho po? Oo naman po. Gusto ko po ng trabaho para matulungan ko si mama. O sige, bibigyan kita ng trabaho pero hindi dito. Sa Maynila. Maibibigay akong trabaho sa'yo. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Julian matapos niyang marinig ang sinabi ng tiyuhin. Talaga po? Maraming salamat po, Tiyo Adolfo. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin palagi. Malamig na tumango bilang tugon si Adolfo. Muli siyang dumukot sa kanyang bulsa at inabot ang dinukot niyang 1,000 kay Julian. May kanin na ba kayo? Kung wala'y magsaing ka na't bumili ka na lang din doon ng ulam. Bilisan mo na ang kilos. Ako na may hihiga muna sa kwarto mo. Tawagin mo na lang ako kapag nandyan na yung iyong ina para sabay-sabay na tayong kumain. Sige po, Tiyo Adolfo. Ako na pong bahala. Tumungo si Julian saka nagsimulang mag-asikaso ng pagkain. Makalipas ang 1 oras ay tapos na sa pagluluto ng pagkain si Julian habang ang kanyang ina naman ay kababalik na rin. Sa hapagkainan ay nauna nang sinabi ni Adolfo ang kanyang pakay. Isinakto talaga niya na kumakain ang lahat. Cecile, kukunin ko nga pala tong anak mo May trabaho akong ibibigay sa kanya. Kaya lang ay sa Maynila yun. Ano namang trabaho yan, kuya? Usisang tanong ni Cecile. Basta, isasama ko siya sa Maynila. Kaya mo bang mag-isa dito? Padadalan ka na lang nitong anak mo. Kuya, hindi ba parang ang layo naman ng Maynila dito sa probinsya? Hindi ko yata kayang malayo ng matagal sa anak ko. Yung 1 araw pa nga lang na wala siya ay nag-aalala na ako ng sobra. Paano pa kaya kapag matagal na panahon na? Ay nako Cecile, ang tanda-tanda na ng anak mo Kuya, hindi mo ako masisisi. Kahit naman matanda na ang anak ko ay iyon lamang ang naging kasama ko. Hindi ako sanay na wala siya sa tabi ko. Lumunok si Adolfo at bumuntong hininga. Nag-isip siya ng sasabihin kay Cecile. O siya sige, ganito na lang. Sumama ka sa akin sa Maynila. Doon ka tumira sa bahay ko kasama ang 2 anak ko. Alagaan mo sila para malibang ka. Para naman makapagtrabaho ng maayos ang anak mo. Teka, may anak ka na pala? Tumango bilang tugon si Adolfo. Oo, kambal. Kaya lang, iniwan na kami ng nanay nila. Sumama sa iba. Pero wag na natin pag-usapan pa ang babaeng yun. Umiinit lang ang ulo ko Sige kuya, kung ano man ang nais mo ay susunod kami. Hindi na muli pang nagsalita ang lahat. Ipinagpatuloy na nila ang pagkain. Makalipas ang 2 araw ay dumating na ang oras ng alis ni na Julian patungo sa Maynila. Dala ang lahat ng mga damit at bagahe ay nilisan nila ang probinsya. Habang nasa biyahe ay mabilis ang tibok ng puso ni Cecile. Labis kasi ang pag-aalala niya sa kanyang anak, pero pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili nang sa ganon ay hindi magalit ang nakakatanda niyang kapatid. Makalipas ang ilang oras ay ligtas nang nakarating sina Julian sa bahay ng kanyang tiyuhin. Doon ay sinalubong siya ng kanyang mga pamangkin. Cecile, ikaw nang bahala sa mga pamangkin mo May isang kasambahay naman ako dyan na makakatulong mo. Ibibili na lang kita sa kanya. Itong mga anak ko, isasama mo na ba siya? Umiling si Adolfo. Hindi muna. Dito muna siya para makapagpahinga. Bukas siya magsisimula. Ganun ba? Alis na ako Mauna na ako sa inyo. Babalik pa ako sa bahay ng amo ko. Sige kuya, mag-iingat ka. Matapos magpaalam ay nilisan ni Adolfo ang kanyang bahay at dumiretso siya sa mansyon ng mga de Guzman. Ang mansyon ng kanyang pinagsisilbihan at pinagtatrabahuan. Kinabukasan ay maaga siyang umulis para sunduin si Julian sa kanila.
Handa ka na ba? Seryosong tanong ni Adolfo sa pamangkin. Tumango bilang tugon si Julian. Kung ganun ay tara na. Saglit lang, Tiyo Adolfo. Magpapaalam lamang ako sandali kay Mama. Walang imik na tumango bilang pagsang-ayon si Adolfo sa pamangkin. Matapos ang nakakaantig na paalamanan, ay nilisan na ni Adolfo at Julian ang nasabing bahay, dala ang kaunting gamit ng binata. Habang nasa biyahe, ay inabot ni Adolfo ang isang panyo at gamot na hindi pamilyar sa kanya. Ano po to, Tiyo? Tanong ni Julian habang sinisipat ang nasabing gamot. Tsaka, para saan po ba ito? Yung gamot na yan ay pampatulog yan. Ilagay mo yan sa panyo kapag sinabi ko. Ang pagtataka ni Julian ay lalong nadagdagan dahil sa naging sagot ng tiyuhin. Teka po, hindi ko maintindihan, Tiyo. Saan ba to gagamitin? Hindi ako ang gagamit niyan, Julian. Ikaw, ako? Nanatili ang nakakunot na noon ni Julian noong mga sandaling yun. Anong gagawin ko, Tiyo? Dahil sa paulit-ulit na tanong ni Julian ay nairita na si Adolfo. Iritableng kumamot siya sa kanyang ulo. Ina naman hindi ka ba nanonood ng mga palabas? Imposibleng hindi mo yan alam. Tiyo, hindi ko nga ako talaga alam kung para saan ito. Alam niyo naman po na taga-probinsya ako. Hindi ko alam yung mga ganito. Lumunok si Adolfo. Bumuntong hininga siya bago sumagot. Buwisit na buhay naman to. Ganito lang para mas maintindihan mo. May kukunin tayong tao, isang babae. Tatakip mo yan sa ilong at bibig niya. Tapos, kukunin mo siya kapag nawalan na siya ng malay. Tiyo, sandaling binalot ng katahimikan sa loob ng kotse. Ilang minuto rin ang lumipas bago muling umingay ang loob nun. O yan. Ani Adolfo sabay abot ng pera kay Julian. Paunang bayad yan. Bibigyan pa kita kapag may nakuha na ako. Binilang ni Julian ang perang inabot sa kanya ng tiyuhin at nanlaki ang mga mata niya matapos niyang gawin yun. 10,000? Oo, Julian. Panimulang bayad pa lang yan at mas malaki pa ang makukuha mo kapag nagawa mo ng maayos ang pinapagawa ko sa'yo. Lumunok si Julian. Isa sa uli na sana niya ang pera nang bigla siyang tutukan ng tiyuhin ng baril at nakadikit pa ito sa kanyang sintido. Ano ba yan, Tito? Baka pumutok yan. Talagang ipuputok ko to sa'yo kapag hindi ka pa pumayag. Masama ang tingin ni Adolfo ng mga oras na yon at talagang hindi siya nagbibiro. Alam mo ang plano ko. Hindi naman pwedeng makalusot ka. Ayoko mabulilyaso ako. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Julian. Kahit malamig ang loob ng sinasakyan nilang sasakyan ay pinagpapawisan pa rin siya. O ano? Papayag ka bang maging tauhan ko? O hindi ka na makakauwi ng buhay sa mama mo? Bumuntong hininga ng malalim si Julian. Sige na, Tiyo Adolfo. Papayag na ako. Hindi na ako susuway sa utos mo. Matapos marinig ang pagsang-ayon ni Julian ay gumuhit ang malademonyong ngiti sa magkabilang labi ni Adolfo. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Hindi sumagot si Julian. Nanatili siyang walang imik. Maganda ka na. Malapit na tayo magsimula. Hindi na sumagot pa si Julian. Hindi pa siya nagsisimula pero labis na siyang nakokonsensya. Makalipas ang 10 minuto ay huminto si Adolfo sa pagmamaneho. May inabot siyang karatula at dali-daling pinalabas si Julian. Ihanda mo na ang lahat ng yan ang gagamitin. Gawin mo lahat ng tinuro ko. Kaya mo yan. Nanginginig na isinarado ni Julian ang pintuan ng kotse ng kanyang tiyuhin. Gaya ng napag-usapan ay nagpaawa at labis na kinuha ni Julian ang simpatsya ng babaeng pinakukuha ni Adolfo. Nang makuha niya ang loob nito, ay bigla niyang tinakpan ang bibig ng babae at ipinasok sa kotse matapos mawala ng malay. Nagpupumalagman ang babae ay wala na siyang nagawa dahil sa epekto ng gamot na pinalanghap sa kanya. Good job, Julian. Magaling ang ginawa mo. Hindi sumagot ang binata. Nanatili siyang walang imik habang bakas sa kanyang muka ang hindi pagsang-ayon sa ginagawa. Samantala, tahimik na nagmamaneho si Adolfo. Dinala niya ang dalawa sa isang abandonadong bahay na pag-aari ng pamilyang de Guzman. Dali na natin yan sa loob. Sige po. Sabay na binuhat na magtiyuhin ng babae.
Inihiga nila ito sa kama at saka itinali. Tiyo, sino ho ba talaga ang babaeng ito? Bakit po natin siya dinukot? May kasalanan po ba siya sa inyo? Wala. Wala? Kung wala po ano ho ang dahilan niyo at bakit niyo ginaganyan ng babaeng ito? Yung babaeng yan, si Cheska yan. Nag-iisang anak ni Gino de Guzman. Pinagsisilbihan ko yun. Sandaling huminto si Julian sa pagsasalita. Nang tuluyang maproseso sa isip niya ang lahat, ay muli siyang nagpatuloy. Anak ng tokwa naman, Tiyo Adolfo. Ano bang pumasok sa isip mo at ginawa mo to? Huwag kang mangialam, Julian. Tauhan lang naman kita dito, hindi ba? Tsaka pwede ba? Tantanan mo ko sa mga tanong mong nakakainit ng ulo. Baka samain ka sa akin. Bibigyan ko lang ng leksyon tatay niyan. Gusto kong ako ang maging karma niya. Tsaka hindi mo kilala ang tatay niyan. Masama ang tatay niyan kaya deserve niyang mawala ng anak. Galit na sambit nito. Pero Tiyo, kahit gaano pa kasama ang ugali ng Gino na sinasabi mo, magulang pa rin siya. Tiyak na mag-aalala yun kapag... Hindi pa tapos sa kanyang sinasabi si Julian nang magsalita ang kanyang tiyuhin. Dumukot pa nga siya ng baril at itinutok ito sa bintana. At saka ito agad na pinutok. Tiyo, ano ba? Ani Julian. Napatakip siya sa magkabila niyang tainga matapos umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tama na nga po. Baka makatama ka. Ikaw ang susunod na tatamaan kapag hindi ka pa tumahimik dyan. Masyado ka maingay. Para kang babae. Sa pangkomento mo, susunod kong tututukan ng barilyan ng bibig mo. Napaatras na lamang si Julian dahil sa paninindak na ginawa ng kanyang tiyuhin. Ayaw niya ng gulo. Ngunit anong laban niya sa armadong tiyuhin? Matapos masiguradong nakagapos na ng maayos si Cheska, ay nagpaalam na si Adolfo at nag-iwan ng mga paalala. Huwag mong sasaktan si Cheska. Alagaan mo siyang mabuti Tiyakin mong nasa maayos siya dahil ikaw ang malalagot sa akin. Iuwi ko pa siya ng buhay sa kanila. Walang imik na tumango si Julian. Oo nga pala, binilan kita ng telepono. Gamitin mo yan para makapag-report ka sa akin. Tiyo, ano yon? Pwede ko rin ba tong gamitin para kontakin si Mama? Parang alayo na kasi ng lugar na to sa kinaroroonan niya. Hindi mo na kailangan kontakin ang mama mo. Magpapadala ako dito ng karelyebo mo para makabisibisita ka sa mama mo. Huwag mo na siyang masyadong intindihin. Nasa maayos na siyang kondisyon ngayon. Sige po, kung yun ang nais nyo. Sige na, alis na ako. May mga pagkain dyan kaya ikaw nang bahala kay Cheska. Lagaan mo siyang mabuti Ako nang bahala maglinis dito lahat. Nang matapos si Adolfo sa kanyang sinasabi ay naglakad na siya palayo. Ngunit may nakalimutan siyang sabihin kaya muli siyang bumalik. Julian! Sambit ni Adolfo sa pamangkin. May nakalimutan pa pala akong ipaalala. Ano ho yun, Tiyo? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Julian. Kapag tumawag ako o ikaw ang tumawag sa akin, ugaliin mong tawagin akong boss. Huwag na Tiyo Adolfo. Baka mapahamak pa ako at mabulilyaso ang plano ko. Palagi ko pa naman kasama ang tatay niyan. Sige po, boss. Masusunod po. Tumango si Adolfo sa katuluyan ng umalis. Matapos makita ang pag-alis ng tiyuhin, ay pumasok na sa loob si Julian. Pinuntahan niya ang walang malay na dalaga at naupo sa harapan nito. Alam mo, hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit ginusto kang ipadukot ang tiyuhin ko. Pero humihingi ako ng pasensya. Sorry dahil hindi kita pwedeng pakawalan. Hindi rin kita pwedeng itakas dahil papatayin niya ako. Ayokong mamatay. Ayokong mamoblema ang nanay ko. Kami na nga lang magkasangga sa buhay Habang kinakausap ni Julia ng babae sa kanyang isip ay unti-unti itong nagkamalay at nang tuluyan itong maimulat ang kanyang mga mata ay sumilay sa kanyang harapan ang nakaupong si Julian sa kanyang harapan. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Sunod-sunod na tanong ng babae. Huli na niyang mapagtanto na nakatali siya sa gilid ng kama. Teka, pamilyar ka sa akin Pumuntong hininga si Cheska. Kinilatis muna niya ang lalaki bago muling magpatuloy. Ikaw nga! Ikaw yung lalaking humihingi ng tulong sa akin, hindi ba?
Ikaw yung lalaking nasa labas ng restaurant na pag-aari ko. Ako nga yun. Nasaan ba ako? Ano bang kailangan mo sa akin at dinala mo pa ako dito? Hindi ako may kailangan sa'yo. Napag-ustusan lang ako. Napag-utusan? Nino, sinong hayop ang nag-utos sa'yo? Hindi ka agad sumagot si Julian. Kumamot muna siya sa kanyang ulo. Bakit hindi ka makasagot? Sinong nag-utos sa'yo? Ang daddy ko ba? Sabihin mo ang totoo. Siya ba ang nag-utos sa'yo, ha? Teka nga, masyado ka namang maraming tanong. Alam mo ba yun? Kung ako sa'yo, i-reserve mo na lang yung lakas mo para magtagal ka pa dito. Hindi ako magtatagal dito. Pag ako nakaalis dito, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Sisiguraduhin kong maghihimas ka ng rehas. Habang sinasabi ni Cheska ang mga bagay na yon ay nagpumiglas siya't pinipilit na makawala mula sa mahigpit na pagkakatali. Tumayo si Julian. Naglakad siya palapit sa dalaga at bahagyang inlapit ang mukha niya dito. Alam mo, kung ako sa'yo ay magpapakabait na lang ako. Hindi ko sasayangin ang lakas ko dahil wala rin namang mangyayari. Alam mo rin, kung ako sa'yo ay ititigil ko na to. Bakit ba kasi ginagawa mo to, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi nga kita kilala eh. Wala ka nang pakialam doon. Kung isa tong kidnapping case, magkano ba ang binabayad ng protector mo sa'yo? 1,000? 3? 4? 5? O baka naman 10,000 o higit pa. Sabihin mo, dodoblihin ko pakawalan mo lang ako dito. Dahil sa presyong binitawan ni Cheska ay napangisi si Julian. Talagang desperada kang makawala, ano? So magkano nga? Sorry, pero hindi nabibili ang loyalty ko. Maaari nga, pero yung kaluluwa mo, nakasangla na yan sa impyerno. Wala akong pakialam kaya pwede ba? Tumahimik ka na. Naririndi na ako sa'yo. Hindi ako titigil. Kung ito lang ang paraan para palayain mo ko, paulit-ulit ko tong gagawin. Paulit-ulit kitang kukulitin hanggang sa pakawalan mo na ako. Yan ang hindi mangyayari. Mamamatay muna ako bago ka makawala dito. Pagkatapos sabihin ni Julian yun ay binuhat niya ang kanyang upuan sa bandang labas ng silid kung saan nakatali si Cheska. Sa kanya muling tiningnan ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang siya habang iniisip kung papaano ba niya nagawang magtapang-tapangan sa harapan nito, gayong hindi naman siya ganun. Hindi naging madali ang unang araw na pagsasama ng dalawa dahil pilit pa rin nagmamatigas si Cheska. Ano na? Hindi ka ba kakain ha? Sasayangin mo yung hinanda ko para sa'yo? Ayoko ngang kumain. Bakit ba ang kulit mo? Ilang beses ka bang inirin ng nanay mo, ha? Lumapit si Julian at akmang sasaktan si Cheska, pero pinigil niya lamang ang kanyang sarili. Wag na wag mong babanggitin ng nanay ko dito. Wala siyang kinalaman dito. Really? Ani Cheska, nagsuot siya ng mapang-asar na ngiti. Looks like my kidnapper had weakness too, and that was his mother. Hindi ka ba talaga titigil? Kung ayaw mong kumain, edi wag mo. Dami-dami mo pang arte. Irritabling inikot ni Julian ang kanyang mga mata saka nag-walk out. Idinaan na lamang niya ang galit sa pagkamot ng ulo dahil ayaw niyang saktan si Cheska dahil babae pa rin ito. Makalipas ang 1 oras, habang nililibang ni Julian ang kanyang sarili ay napatayo siya matapos marinig ang sigaw ni Cheska. Ano yun? Anong kailangan mo? Ano ni Julian na hinihingal pa? Gusto ko nang kumain. Subuan mo ko. Sambit ni Cheska sa binata. Subuan? Sumabog ang tawa sa bibig ni Julian matapos niyang sabihin yun. Bakit kita susubuan? Ano ka, baby? Baldado ka ba o may kapansanan? Ang laki-laki mo na. Kaya mo nang kumain mag-isa. Kaya kumain mag-isa? Common sense naman. Masakit na nga ang kamay ko sa higpit ng pagkakatali mo sa akin eh. Sa tingin mo, paano ako makakakain kung nakagapos ang 2 kamay ko? Pumuntong hininga si Julian. Agaran siyang nagdesisyon kung kakalagan niya ba si Cheska o pagbibigyan ng sinabi nitong subuan na lamang siya. Ano na? Nagugutom na ako. Kung ayaw mo akong subuan, kalagan mo ako dito. Kakain ako mag-isa. Nako hindi. Ako pang lolokohin mo.
Mabilis na kinuha ni Julian ang platong naglalaman ng pagkaing inihanda niya para sa dalaga. Oh, nga. Anak ng tinapa, ang dami naman. Punong-puno ang kutsara. Ano ba? Kakain ka ba o hindi? Fine. Dahan-dahang binuksan ni Cheska ang kanyang bibig at unti-unti siyang sinubuan ni Julian. Nagkakailangan man ay hindi na lamang nila ito pinahalata. Matapos ang ilang subong pagkain ay tumanggi na si Cheska. Sandali! Ano na naman? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Julian. Ayoko na. Busog na ako. Busog ka na agad? Iilang subo pa lang eh. Bakit ka ba nangingialam? Ay, oo na. Tumayo na si Julian. May kailangan ka pa ba? Pahingi na lang ng tubig. Dahil kumuha na si Julian ng tubig na nakalagay sa bote, ay nakahanda na ito sa likuran niya. Bilisan mo na. Wika ni Julian habang hawak ang bote at pinapainom kay Cheska. Nang matapos itong uminom ay tinakpan na rin niya ang nasabing tubig. Thank you. Malaki ang ngiting wika ni Cheska. Hindi nakapagsalita si Julian. Nagulat kasi siya nang bigla siyang ngitian ng babaeng binabantayan niya. Makalipas ang ilang sandali. Lalabas muna ako. Sumigaw ka lang kapag may kailangan ka. Tumango na lamang si Cheska. Habang naglalakad palabas si Julian ay pinagmamasdan siya ni Cheska. May kung ano siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Noong gabing iyon habang natutulog si Julian ay bigla niyang narinig na sumigaw si Cheska. Kumaripas naman siya ng takbo upang silipin ito. Pagpasok niya ay naabutan niyang umiiyak ang dalaga. Ano nangyari sa'yo? Tanong ni Julian na medyo hinihingal pa. Hindi sumagot si Cheska. Nanatili lamang siyang umiiyak. Hindi marunong magpakalma ng babae si Julian dahil ni minsan ay hindi pa naman niya naranasang magkaroon ng nobya. Ni minsan nga ay hindi pa niya naranasang manuyo. Kaya labis siyang nahihirapan kung paano nga ba patatahanin si Cheska. Huy Miss Cheska, tumahan ka na. Bakit ka ba kasi umiiyak dyan? Ano bang nangyari sa'yo? Makailang ulit ng tanong ni Julian kay Cheska pero hindi pa rin talaga ito sumasagot. Kaya kahit nag-aalinlangan ay niyakap niya ang dalaga mula sa likod nito. Dahil doon ay unti-unting kumalma si Cheska. Kung ano man ang dahilan ng pag-iyak mo, sige, iiyak mo lang yan. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Malalim na bumuntong hininga si Cheska. Ngumiti siya habang may luha sa mga mata. Labis nang nangingibabaw ang awa ni Julian, ngunit ayaw niya itong ipahalata dahil ayaw niyang gamitin ito ni Cheska para lamang makatakas. Maiwan muna kita dito Lalabas na muna ako. Magpahinga ka na dyan. Tumayo na't lalabas na sana si Julian, ngunit pinigilan na naman siya ng dalaga. Sandali lang, hoy! Pag-aawat nito, humarap si Julian. Bahagya niyang iniluhod ang kanyang tuhod bago magsalita. Hindi hoy ang pangalan ko. Bakit? Ano ba kasing pangalan mo? Ju. Biglang natigilan si Julian. Naisip niyang baka mapahamak siya kung ang tunay niyang pangalan ang masasabi niya. Kaya agad siyang nag-isip ng ibang pangalan. Narinig mo ba ako Sabi ko, ano bang pangalan mo kako? Lumunok si Julian bago siya sumagot. Jules, iyon ang pangalan ko. Kung ganun, Jules, pwede ba ako mag-request? Request? Anong request? Kung hihilingin mo sa akin na pakawalan kita, hindi ko gagawin yun kaya wag mo nang sabihin. Hindi yun ang hihilingin ko. Alam ko naman kasi na kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin ko, hindi mo ko pakakawalan kaya hindi yun ang gusto kong hilingin sa'yo. Kung hindi ang paglaya mo ang gusto mo, ano naman ang ire-request mo? Tumikim si Cheska, sa kanya inilahad ang nais niya. Alam kong kahit ano pang sasabihin ko at kahit ano pang pagmamakaawa ang gawin ko, hindi mo ako palalayain. Pero kahit ganun, alam ko at ramdam ko na may mabuting puso ka at hindi mo ko sasaktan kaya pwede bang Hindi nagsasalita si Julian. Nakatingin lamang siya habang nagsasalita si Cheska. Pwede mo ba akong samahan dito sa kwarto?
Kahit dyan ka lang sa pinto. Promise, wala akong gagawing masama. Teka, hindi kita maintindihan. Bakit gusto mong samahan kita dito? Natatakot ka ba sa multo? Hindi. Hindi doon. Kung ganon, bakit gusto mong samahan kita? Ano bang problema? Kasi ang totoo niyan, takot ako mag-isa, lalo na sa dilim. Kaya pwede mo ba akong samahan dito? Huwag mo akong iwan dito, parang awa mo na. Patuloy na nagmamakaawa si Cheska habang tumutulo na ang mga luha. Dahil sa awa, ay pumayag na lamang si Julian sa gusto ng dalaga. Sige na. Sasamahan na kita dito pero siguraduhin mong wala kang gagawing masama Huwag kang maingay. Tumangong nakangiti lamang habang may ngiti ang magkabilang mata ni Cheska. Samantala, tumayo na si Julian. Lumabas siya para kunin ang panglatag niya sa sahig. Kumuha na rin siya ng kumot at unan na siyang inihanda ng kanyang tiyuhin para sa kanya. Cheska ang pangalan mo, hindi ba? Tumayo bilang tugon ng dalaga. Gusto mo bang ilipat ko ang tali mo sa kama para makatulog ka ng mas maayos? Mukha kasing hindi ka komportabling matulog sa sahig at nakatungo ka lang sa gilid. Okay na ako dito. Komportable na ang pakiramdam ko dahil may kasama na ako dito. Ganun ba? O siya sige, magpahinga ka na. Magpapahinga na rin ako. Nahiga na nga si Julian. Tinapunan niya pa ng sulyap ang dalaga bago nito tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ay maagang nagising si Julian. Nang lingunin niya si Cheska ay mahimbing pa itong natutulog habang nakatungo sa gilid ng kama. Malalim na bumuntong hininga si Julian. Nilikom niya ang kanyang pinaghigaan at saka lumabas matapos mag-ring ang kanyang cellphone. Hello, boss. Pagbati ni Julian. I'm on my way. Kumusta ang binabantayan mo? Binantayan mo ba siya ng maayos gaya ng mga inuutos ko? Siyempre naman po. Ano po bang balita? Pakakawalan na po ba natin siya? Pwede bang huwag kang atat? Isang araw mo pa lang siyang tinatrabaho, gusto mo na siya agad pakawalan kaagad. Pasensya na po, Kaagad nang huminto sa pagsasalita si Julian. Kaagad niyang tinakpan ang kanyang bibig dahil kamuntik-muntikan pa niyang mabanggit ang tawagin siyang tiyo. Malapit na ako. Tayo mo ako dyan sa labas. Sige po. Nang mamatay ang tawag ay naupo na muna si Julian pero ilang sandali lang ay muli siyang tumayo nang matanaw ang pamilyar na sasakyan. Tiyo, may hinang sambit ni Julian. Nilapitan niya ang kotse nito. Ganun ba talaga kahina ang kukote mo kaya hindi mo maintindihan ang sinabi ko? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na huwag mo akong tatawaging tiyo? Iniinis mo ba talaga ako? Gusto mo bang iputok ko to sa'yo, ha? Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil kapag nalaman ni Cheska na ako nagpakidnap sa kanya dahil dyan sa kadaldalan mo, puputulin ko yung dila mo at papatayin kita. Tsaka kita itatapon sa ilog Pasig. Boss, kumusta naman po pala ang lakad ninyo? Kumikilos na ang tatay ni Cheska para hanapin siya. Lahat ng mga tauhan ni Sir Gino ay alerto na. Hinapahanap na niya ang anak niya. Ano pong balak ninyo? Wala pa. Dito na muna si Cheska. Babaliwin ko muna ang matanda sa kakahanap sa anak niya. At pagkatapos, hihingi na ako ng ransom money. Hindi lang yun. Alam kong papatungan ni Mr. De Guzman ang ulo ng anak niya at magbibigay siya ng pabuya sa sino mang magbabalik kay Cheska. Kaya ikaw, Julian, ikaw ang magbabalik kay Cheska kapag sinabi ko. Maghahati tayo sa perang makukuha mo. Pero boss, paano kapag nahuli ako? Ayoko makulong. Paano na ang nanay ko? Ayoko mag-alala siya. Ano ba naman? Sinabi ko na ngang hindi ka makukulong hindi ba? Pinagplanuhan ko na to. Planado na ang lahat. Mamaya, may 3 pa akong tauhan na darating. Umayos ka kung ayaw mong pati ikaw ay samain sa akin. Hindi na sumagot pa si Julian. Malalim na buntong hininga na lamang ang naging tugon niya sa tiyuhin. Aalis na ako. Nagpunta lang ako para magdala ng pagkain niyo at iilan pang gamit. Magpapadala ako ng babae dito para makapag-busy Cheska at mayroong personal na mag-aalaga sa kanya. Mahirap na kung ikaw pa ang mag-aalaga. Sinimulan ng ibaba ni Adolfo ang mga kargamentong dala niya.
Nang maibaba ang lahat ay pumasok na siya sa sasakyan. Teka nga pala, Julian. Bago ko makalimutan, huwag mo palang iiwan na mag-isa si Cheska lalo na kapag madilim. May trauma kasi yan. Nauuwi sa bangungot lagi kapag mag-isa siya kaya samahan mo na lang. Tumango na lamang si Julian dahil sa sinabi ng tiyuhin. Mas naintindihan ni Julian ang dahilan kung bakit biglang humahagulhol ng iyak si Cheska at humihiling pa na samahan niya sa pagtulog. Nang makaalis si Adolfo ay muling bumalik si Julian sa loob upang ipaghanda ng pagkain si Cheska. Nang matapos siya ay kaagad niya itong dinala sa kwarto ng dalaga. Pagpasok ni Julian sa kwarto ay inilapag niya sa kama ang pagkain na para kay Cheska. Paglapit niya ay narinig niya na bumubulong ang dalaga. Anong sinasabi mo? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Julian. Tulunga. Hindi na naituloy ni Cheska ang kanyang sinasabi dahil bigla na lamang siyang nawala ng malay. Dahil sa pag-aalala ay mabilis na kinalaga ni Julian mula sa mahigpit na pagkakatali si Cheska. Akmang bubuhati na sana niya ito nang bigla itong gumising at itinulak siya. Anak ng tinapa, Cheska! Sigaw ni Julian. Kaagad na bumangon mula sa pagkakabulagta sa sahig si Julian at hinabol si Cheska na kumaripas ng takbo palabas. Cheska! Sigaw ni Julian habang tumatakbo palabas. Nang tuluyang makalabas si Julian ay bigla siyang napaatras nang makitang wala ng malay si Cheska at buhat-buhat pa ito ng lalaking matangkad at malaki ang katawan. Teka, sino kayo? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Julian habang nakapasok ang isang kamay sa tagiliran at nakahawak sa kanyang baril. Anong ginagawa niyo sa kanya? Huwag mo nang tangkaing bunutin ang baril mo, bata. Pabunot ka pa lang, bubulagta ka na dyan. Tsaka, bakit hindi ka nalang magpasalamat? Tanong ka pa ng tanong. Pasalamat ka nga at dumating kami dahil kung hindi, natakasan ka na nito at paniguradong sa kulungan ng bagsak mo. Habang sinisindak nung lalaking may buhat kay Cheska si Julian ay tumatawa naman ang isa pang lalaki na animoy minamaliit si Julian. Tabi nga, nakaharang ka sa daan eh. Ang laki mong tanga dyan. Matapos nung sabihin ng lalaking yun ay kinabig niya si Julian. Dahilan para mapaatras ito't bahagyang mapatama ang likod sa pader. Wala nang nagawa ang binata. Pinanood niya na lamang ang dalawa habang buhat-buhat ang walang malay na si Cheska. Upang magpalamig ng ulo, ay nagpa siyang maupo na muna sa labas si Julian. Walang tigil siyang huminga ng malalim hanggang siya ay mahimasmasan. Makalipas ang 1 oras. O Julian, kamusta ka naman dyan? Dumating na ba yung 2 pinadala ko dyan para makasama mo? Opo boss, nandito na sila. Mabuti naman kung ganun. Boss, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kanina kasi si Jessica... Biglang natigilan si Julian. Bigla kasi siyang hinawakan sa balikat ng lalaking may buhat kay Cheska kanina. Boss, si Baldo ito. Nandito na kami. Mabuti naman. Mabuti yan para may kasama ang pamangkin ko. Nangangapa pa kasi yan sa ganyang gawain habang kayo ay veterano na. Kaya kayo nang bahala. Basta yung bilin ko Wag na wag niyong sasaktan si Cheska. Malalagot kayo sa akin. Opo boss. Basta tama ang bayad, ariglado yan. Kami nang bahala dito sa alaga niyo. Sige. Bigyan niyo ako ng 1 linggo. 1 linggo lang para madala naman yung matandang Gino na yan. Bibigyan ko lang ng leksyon ng amo ko. Basta, hintayin niyo ang tawag at text ko Kikilos na ako. Sige po boss, kami nang bahala dito. Matapos mamatay ang tawag ay pabalagbag na inabot ni Baldo ang cellphone ni Julian. Hinampas niya pa nga ito sa dibdib ng binata. Anong balak mo Talagang magsusumbong ka pa sa tiyuhin mo? Anong sasabihin mo? Na isa kang malaking tanga at palpak na babae na nga lang ay natatakasan ka pa. Malalim na bumuntong hininga si Julian. Uminit na naman ang ulo niya matapos duru-duruin ni Baldo ang kanyang sentido. Alam mo, kanina pa ako pikon na pikon sa'yo. Kadarating mo pa lang, napakaangas mo na. Hoy, bakit? Pumapalag ka porque tiyuhin ka ang nagbabayad sa akin, Hindi ko ginagamit ang titulo ng tiyuhin ko. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo ako dyan sa angas-angasan mo. Laking probinsya ako. Baka akala mo ipipitsugin lang ako. Hindi kaagad sumagot si Baldo.
Tiningnan niya muna ang nakakainsultong tingin ni Julian mula sa ulo hanggang sa paa nito. Nakikita mo ba ang pinagkaiba ng katawan mo sa katawan ko, ha? Di ba ang laki ng... Hindi na naituloy pa ni Baldo ang kanyang sinasabi. Bigla kasi siyang sinuntok ni Julian kaya bumagsak siya sa sahig. Ilang sandali rin ay nahimasmasan si Baldo. Pagbangon niya ay paghawak niya sa kanyang labi ay dumudugo ito. Wag mo akong mamaliitin ulit dahil hindi lang yan ang matitikman mo. Oo nga't mukha pa akong totoy at baguhan sa paningin mo. Pero kaya kitang labanan. Sige, magtapangan tayo dito. Pasalamat ka't pamangkin ka ng boss natin. Kahit papaano ay may respeto pa ako sa'yo. Pero ito ang tandaan mo. Hindi ka pwedeng mag-angas-angasan dito dahil sa larangang ito, ako ang mas malakas. Naintindihan mo ba? Hindi sumagot si Julian. Binangga niya lamang ang balikat ni Baldo at tinalikuran ito. Noong gabing iyon ay sinamahan pa rin ni Julian si Jessica. Nung sandaling yon ay nasa kama na nakatali ang dalaga. Mas mahigpit, mas matibay at mas maraming tali ang ginamit ng dalawa para lamang masigurado na hindi na ito makakawala pang muli. Psst. Sit-sit ni Jessica. Nakatagilid siya at nakatanaw kay Julian. Anong kailangan mo? Seryosong sambit ng binata habang ang braso ay nakapatong sa ulo. Sorry sa ginawa ko kanina, ha. Pinag-initan ka tuloy ng dalawang kasama mo. Hindi ko naman kasi alam na. Okay na yon. Huwag ka na lang magpasaway at huwag mo na lang ulitin. Baka mas mapahama ka pa. Oo, maraming salamat sa malasakit at pasensya na rin. Hindi na sumagot pa si Julian. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata hanggang siya ay makatulog na. Makalipas ang 3 araw. Hello Julian, nakausap ko na si Sir Gino. Sabihin mo na si Baldo na tumawag na sa landline na ibinigay ko sa kanya. Siya nang bahala. Sige po boss, puntahan ko na siya sa labas. Kaagad na lumabas si Julian at pinuntahan si Baldo na kasalukuyang umiinom ng kape kahit katanghali ang tapat. Baldo, malamig na pagtawag ni Julian. Oh, ano naman kailangan mo? Nag-text na si boss sa'yo. Tawagan mo raw yung landline na binigay niya. Talaga? Buti naman at matatapos na to. Para hindi ko na rin makita yung buwitsit na pagbumuka mo. Nag-uumpisa ka naman ba, ha? Gusto mo na naman bang makatikim? Tumayo si Baldo. Tumindig siya sa harapan ni Julian. Tapang mo talaga. Manang-mana ka talaga sa hambog mong tiyuhin. Dami mong kuda. Laki mong tao, puro bunganga ka naman. Kumilos ka na nga lang para matapos na to. Napakarami mo pang sinasabi. Oo na, sige na. Umayos ka na sa harapan ko. Tatawag na ako. Inis na bumuntong hininga si Julian saka siya pumwesto sa gilid habang idinadayal ni Baldo ang landline na ibinigay ni Adolfo sa kanya. Makalipas ang ilang sadlit. Hello? Sino to? Bungad ng tao sa kabilang linya. Hawak namin si Cheska. 50 milyon kapalit ng buhay ng anak mo. Ano pang kailangan nyo? Ibibigay ko ang lahat. Ibalik nyo lang sa akin ang anak ko. Simple lang naman ang gusto namin, Mr. De Guzman. Makipag-cooperate ka lang na walang parak. Malinis ang transaksyon. Yun lang ang gusto namin. Kapag naibigay nyo sa amin ang maayos ang gusto namin, ibibigay rin namin ang gusto mo. Ibabalik namin si Cheska sa inyo pero kapag kami, tinarantado mo, hindi mo na makikita ang buhay ang anak mo. Oo, pangako. Ibibigay ko ang gusto mo. Pero pwede bang makausap ko ang anak ko? Gusto ko masigurado na ligtas siya. Matapos marinig ang sinabi ng matanda ay nilingon ni Baldo si Julian. Kasalukuyan itong nakatayo sa bandang likuran niya. Nasaan ang biyag? Gising na ba siya? Maangas na tumango bilang tugon si Julian. Dadalhin kita sa anak mo pero siguraduhin mong wala kang gagawin kahit ano. Hindi na sumagot pa sa kabilang linya. Matyaga niyang hinintay ang boses ng anak. Makalipas ang ilang minuto. Daddy? Daddy, tulungan mo ko. Nahihirapan na ako dito. Cheska, anak ko. Tutulungan ka ni Daddy, ha? Aayusin ko na yung pera. Ililigtas kita, anak, ha? Akong bahala sa'yo. Hintayin mo lang si Daddy. Opo, Dad. Hindi na pinatapos ni Baldo si Cheska dahil inagaw na nito ang kanyang cellphone sa dalaga. Bukas ng 3:00 ng hapon.
Iwanan mo ang pera sa may tindahan na malapit sa simbahan. Kapag kumpleto na ang pera at tumupad ka sa usapan na walang parak na mangingialam, uuwing ligtas ang anak mo. Paano kapag gagawan mo ng paraan, Mr. De Guzman, kung ayaw mong hindi na makabalik pa ang anak mo? Habang nakikipag-usap si Baldo sa tatay ni Cheska ay maririnig sa background ni Baldo ang paghingi ng dalaga ng tulong sa kanyang ama. Hihintayin ko ang pera bukas. Kapag hindi ka sumunod, magpaalam ka na sa anak mo. Pagkatapos sabihin ni Baldo yun ay pinatay na niya ang tawag. Narinig mo yun, Cheska? Makakauwi ka na. Yun ay kung makikipag-cooperate at tutupad sa usapan ng tatay mo. Hindi sumagot si Cheska. Tinitigan niya lamang si Baldo habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Lumipas ang maghapon at sumapit na ang gabi. Habang abala sa pag-iinuman si Baldo at isa pang kasama niya ay aksidenteng narinig ni Julian ang usapan ng dalawa. Balak kasi ng mga ito na painumin ng pampatulog si Cheska at gawa nito ng masama bago man lamang nila isauli sa kanyang ama. Dahil sa pagiging concern ni Julian at sa pagmamalasakit niya rin sa mga ito, ay naisip niya ang paraan kung paano tutulungan ng dalaga. Kailangan kong itakas si Cheska dito. Bahala na kung mapahamak ako. Basta, hindi ko hahayaang galawin nila si Cheska dahil ako talaga makakalaban nila. Matapang na inililis ni Julian ang manggas ng kanyang damit at nilingon ng dalawang lalaki nagiinuman pa rin sa labas. Matapos makumpirmang abala mga ito, ay kaagad siyang kumaripas patungo sa silid na pinaglalagyan ng gamit ng dalawa. Doon ay naghanap si Julian ng gamot na pampatulog at hinalo niya ito sa juice. Baldo, alam kong hindi maganda yung naging ugnayan natin mula nang magkaharap tayo. At gusto kong bumawi. Bilang peace offering, tanggapin mo tong juice na tinimpla ko. Para pang chaser nyo. Tamang-tama, Baldo. Ubus na rin yung chaser namin. Saad ng isang lalaki. Salamat, Julian, ah. Pasensya ka na rin sa naging trato namin sa'yo. Hindi sumagot si Baldo. Tinapik niya lamang ang balikat ni Julian at inabutan niya ito ng isang baso na puno ng alak. Isa lang to, ah. Mabilis akong malasing. Hindi pwedeng lahat tayo ay makatulog dahil sa kalasingan. Delikadong makatakas ang bihag. Saad ni Julian sa kanya ininom ang alak na ibinigay sa kanya. Upang makaiwas sa susunod na tagay, ay tumayo na si Julian at nagpaalam na sa dalawa. Samantala nang umalis si Julian ay pinagpatuloy ng dalawa ang kanilang inuman. Makalipas ang 3 oras, Cheska! Tinapik-tapik niya pa ang natutulog na dalaga. Nang maalimpungatan ay bahagyang umurong si Cheska. Maghi-hysterical pa sana siya ngunit tinakpan ni Julian ang kanyang bibig. Makalipas ang ilan pang sandali ay kumalma na si Cheska at iyon ang naging hudyat para simulan ng kalaga ni Julian ang tali niya. Anong ginagawa mo? Nagtatakang tanong ng dalaga. May balak silang masama sa iyo kaya kailangan kitang itakas dito. Di bali nang hindi ko makuha ang parte ko basta ang mahalaga, walang mangyaring masama sa iyo. Hindi mo deserve ang gusto nilang mangyari. Matapos kalaga ni Julian si Cheska ay inalalayan niya na itong makatayo. Bilisan mo bago pa sila magkamalay. Tumango bilang tugon si Cheska. Umawag pa siya sa kamay ni Julian habang dumadaan sa mga kasamahan niyang nakatulog na dahil sa pampatulog ni Julian. Anong ginawa mo sa kanila? Natulog lang ang mga yan kaya bilisan na natin bago pa sila magising. Teka, bakit mo ba ginagawa ito? Hindi ba't isa ka sa kanila? Hindi ka ba natatakot na kapag nakatakos ako dito at nakauwi sa amin ay makukulong ka at mahuhuli? Bakit mo ba ako tinutulungan? Hindi ako masamang tao, Cheska. Napag-utusan lang ako. Tsaka kaya kita tinutulungan ay dahil ayokong mangyari ang binabalak nila sa'yo. Alam kong may magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Kaya hindi ko hahayaang matuloy ang balak nila. Hindi sumagot si Cheska. Niyakap niya na lamang ng mahigpit si Julian. Ilang sandali rin silang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa si Julian na mismo ang kumalas mula sa pagkakayakap ni Cheska. Wala nang oras. Kailangan na nating makalayo dito. Ayun! May tricycle! Parahin mo dali! Kaagad na sinunod ni Julian ang sinabi ni Cheska. Pinara nga niya ang nasabing tricycle at inutos na dalhin sila sa bayan. Malayo-laro rin ang bayan mula sa pinanggalingan ni na Julian.
Kaya isang oras din ang itinagal ng kanilang biyahe. Nang marating nila ang bayan at makababa ng sinasakyan, ay kaagad silang nagtanong-tanong ng pwedeng masakyan pabalik ng Maynila. Sigurado ka bang ibabalik mo na ako? Ano ba? Ikaw na nga tong binabalik sa inyo, ikaw pa tong ang daming tanong. Kasi, alam kong may big boss kayo. Narinig ko kasing nag-uusap yung dalawa nung unang araw nila. May pinakaamo sila. May pinakaamo kayo. Sino yun? Sabihin mo sa akin kung sinong nag-utos sa inyo na dukutin ako. Tumikim si Julian. Seryoso niyang nilingon ng dalaga. Hindi mo na kailangan malaman pa yun. Ang importante, makauwi ka na sa inyo at siguraduhin mong huwag ka na ulit lalabas ng walang kasama. Huwag ka ring magtitiwala sa hindi mo kakilala. Ikaw? Paano ka? Hindi ka ba talaga natatakot makulong? Tinulungan kita. Inalagaan kita at tinatanong maayos. Nasa sayo na yun kung ipapakulong mo pa ako. Hindi na sumagot pa si Cheska. Nanatili siyang walang imik. Hanggang sa makasakay sila ng bus pauwi ng Maynila. Nang marating nila ang Kamaynilaan, ay saka lamang ginising ni Julian ang dalaga. O paano ba yan? Hanggang dito na lang kita maihahatid. Mahirap na. Baka ipahuli mo pa ako sa tatay mo. Tumalikod na si Julian matapos niyang sabihin iyon. Ngunit nang sandaling maglakad na palayo si Julian, ay hinabol siya ni Cheska at niyakap mula sa likod nito. Anong ginagawa mo? Be my guest. Be my boyfriend. Please, Julian. Iyon lang paraan para mailigtas kita. Dahan-dahan, tinanggal ni Julian ang mga kamay ni Cheska mula sa pagkakayakap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Alam ko na, kapag nakauwi ako, ipapahanap kayo ni Daddy sa mga tauhan niya. Hindi siya titigil. Alam kong hindi niya kayo titigilan, kaya please, Julian, just pretend to be my boyfriend. Hindi ka madadamay kapag nasa tabi kita. Pero, akong bahala sa'yo. Bibihisan kita. Aayusan. Para mukha kang presentable sa paningin ni Dad. Please, Julian. Ito lang ang may tutulong ko para hindi ka mahuli at makulong. Hindi ka agad nakasagot si Julian. Hindi kasi niya maiwaglit sa kanyang isipan ng tiyuhin. Anong problema? Ayaw mo bang tulungan kita? Hindi naman sa ganun pero... Kasi... Huwag ka namang matwiran pa, Julian. Halika na. Ikaw naman ang sumama sa akin at ako nang bahala sa'yo. Walang ano-ano ay mahigpit na hinawakan ni Cheska ang kamay ni Julian. Hinila siya nito patungo sa gate ng village kung saan naroon ang mansyon ni na Cheska. Saan mo ba kasi ako dadalhin? Hindi mo naman kailangang kalad ka rin. Kaya kong maglakad. Hindi ba't lagi mong sinasabi sa akin na wag ako magsalita na magsalita? Ganon din ang gawin mo. Hayaan mo akong kumilos. Alam ko ang ginagawa ko. Saan ba kasi tayo pupunta? Saan pa ba? Di uuwi na. Nandiyan ang bahay niyo? Oo. Bakit? Nakita ko sa news yung village na yan. Puro mayayaman at prominenteng tao ang nakatira dyan. Well, it's good to know na alam mo na kung saan ka titira. Sigurado ka pa talaga, Cheska? Kinakabahan ako dyan sa plano mo. Basta, magtiwala ka lang. Akong bahala sa'yo. Wala nang oras na inaksaya pa si Cheska. Matapos siyang magpakita sa guard ay inescortan sila ng mga ito papasok at papunta sa bahay ng mga de Guzman. Hindi na naman ito kalayuan sa gate. Ma'am Cheska, ang tagal niyo pong nawala. Halos mabaliw na po ang daddy niyo sa kakahanap sa inyo. Habang kinakausap ng mga guard si Cheska, ay walang imik naman si Julia na naglalakad habang nakahawak ang kamay sa dalaga. Hindi siya nagsalita hanggang sa makarating sila sa mansyon ng mga de Guzman. Narito na po tayo. Maiwan ko na po kayo, ma'am. Sige po, kuya. Maraming salamat po. Nang makaalis ang mga gwardya ay kaagad na pinindot ni Cheska ang doorbell. Nang pagbuksan siya ng gate ay laking gulat na mga bantay matapos makita ang amon na nakatayo sa harapan niya. Ma'am Cheska? Totoo po ba itong nakikita ko? Nakabalik na po kayo? Where's Dad? I need to talk to him. Nasa kwarto niyo po siya, senyorita. Doon po siya dumediretso mula nang mawala po kayo. Papasok na kami. Umalis ka sa daraanan namin. Kaagad nang umurong ang nasabing gwardya dahil na rin sa hiling ni Cheska. Takang-taka naman ito kung paano at sino ang kasama ng amo. Hindi na ito nangahaspang magtanong. Let's go upstairs.
Ipapakilala kita kay Dad. Nag-alangan man dahil pilit na sumiksik sa utak niya ang mga posibleng mangyari, ay sumama pa rin si Julian. Sumunod siya sa gusto ni Cheska habang hawak ang kamay nito. Dahil madaling araw na rin ang mga sandaling iyon ay wala nang gising sa paligid. Maging ang mga tauhan ng kanyang amo ay tulog na rin. Dahan-dahang binuksan ni Cheska ang pintuan ng kwarto niya. Pagbukas niya ay tumambad sa kanya ang ama na natutulog habang nakayakap sa una niya na may nakapunda pa na damit niya. Unti-unti, naglakad si Cheska palapit at umupo siya sa gilid ng kama. Dad, mahinang tawag ni Cheska habang tinatapik ang balikat nito. Mababaw lamang ang tulog ni Gino. Ngunit sa pag-aakalang nananaginip siya ay hindi niya ginawang imulat ang kanyang mga mata. Dad, I'm back. Unti-unting iminulat ni Gino ang kanyang mga mata at napabalikwas siya sa higaan matapos makita ang anak na nakaupo sa harap niya. Am I dreaming? Tanong ni Gino sa kanyang sarili. I'm back, Dad. You're not dreaming. Walang ano-ano ay biglang sinampan ni Gino ang kanyang sarili. Matapos mapatunayang hindi siya nananaginip, ay napayakap na lamang siya sa kanyang anak. Ilang minuto rin silang nanatili sa ganoong posisyon. Matapos kumalas ni Gino mula sa pagkakayakap sa anak ay pinaghahalikan niya ito. Ano bang nangyari sa iyo, anak? Paano ka nakatakas? Dahil po kay Julian, Dad. Julian? Sinong Julian? Siya po. Lumingon sa bandang likuran si Cheska, sa kanya itinuro ang binatang nakatayo sa may pinto. Niligtas niya po ako, Dad. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka may nangyari ng masama sa akin. Nang lingunin ni Gino ang lalaking tinutukoy ng anak ay kaagad siyang tumayo at kinilati si Julian. Ito? Ito bang tumulong sa'yo? Mukha ngang kasabwat rin ito eh. Dad naman, please respect him. He's my boyfriend. Ano? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Gino sa anak. Kailan ka pa nagka-boyfriend ha? Ano to? Uwi ka mula sa mga kidnappers tapos magpapakilala ka ng lalaki at sasabihin mong boyfriend mo to? Dad! Magsasalita pa sana si Cheska, ngunit pinigilan siya ni Julian. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila palapit sa kanya. Sir, allow me to explain everything. Sige, paliwanag mong lahat. Malalim na bumuntong hinga si Julian. Sumulyap siya kay Cheska bago lakas ang loob na nagsalita. Ang totoo po niyan, isa po ako sa dumukot sa anak niyo. Hindi ko po ito kagustuhan. Napag-utusan lang po ako. Sandaling tumigil sa pagsasalita si Julian nang bigla siyang kwelyuhan ni Gino. Dad! Ano ba? Let him go! Let him speak! Sir, alam ko pong mali ang ginawa ko. Pero wala po akong ginawang masama sa anak niyo. Aaminin ko po, may partisipasyon ako. Ako ang tumukot kay Cheska pero inalagaan ko po siya. Hindi ko po pinabayaan ang anak ninyo. He's telling the truth, Dad. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Hindi ko maintindihan. Bakit mo sinasabi to? Hindi ka ba natatakot na pwede kong gamitin laban sa'yo mga tinuran mo? Nasa baluarte kita. Nakatapak ka sa teritoryo ko. Kapag pinapatay kita dito, wala akong pananagutan sa'yo. Madiin na sabi ng lalaki. Sa maikling panahong nakasama ko ang anak ninyo, napatunayan ko na mabuti siyang tao. Busilak ang puso niya. Ni minsan ay hindi ko siya narinig na nagreklamo, kahit pa nakikita akong nahihirapan siya. Sandaling huminto si Julian. Bumuntong hininga siya bago muling magpatuloy. Maswerte kayo na naging anak niyo siya. Kaya sana, mas pahalagahan niyo po siya ngayon. Hindi ka agad nakasagot si Gino. Para bang nablangko siya noong mga sandaling yun. Cheska, alam kong masyadong mabilis pero siguro hindi tayo bagay. Mabuti kang tao at kabaliktaran naman ako. Kaya hanggang dito na lang siguro tayo. Tumikim si Julian. Mr. De Guzman, Cheska, mauna na ako. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos sabihin ni Julian yun ay tumalikod na rin siya. I will call the security. Hindi ko hayaang makalaya yung mga dumukot sa'yo. Mabilis na dinukot ni Gino ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Akmang tatawag na sana siya sa mga tauhan niya, ngunit tinabig ni Cheska ang cellphone niya kaya nahulog ito sa sahig. No, Dad! I will never let that happen.
I love him. Mahal ko siya, Dad. Mahal ko siya kaya ipaglalaban ko siya. Nahihibang ka na ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Cheska? Kriminal ang lalaking yun. Gusto mo bang madungisan ang pangalan natin? Gumising ka naman sa katotohanan. Siya na rin ang nagsabi na hindi kayo bagay. No, Dad! Paglalaban ko ang lalaking yun. Handa akong bitawan ng lahat para sa kanya. Nahihibang ka na nga. Halos ilang araw mo palang nakakasama ang lalaking yun. Wala akong pakialam, Dad. Kesyo 1 oras, 1 minuto ko palang siyang nakikita. Ipaglalaban ko pa rin siya. Bakit ba, ha? Ano bang nakita mo sa lalaking yun? I can see his innocence. I know that he's a good person. May mabuting puso siya, Dad. Matapang siya. Handa siyang mapahamak para sa akin. Alam niyo ba na kaya niya ako itinakas? May balak na masama sa akin ng mga kasama niya. Dahil sa ginawa niya ay pwede siyang mapahamak. At hindi ko hahayaang mangyari yun. I will keep him no matter what happened. Pero Cheska, let me do what I want, Dad. Nasa tamang edad na ako. Hindi na umimik pa si Gino. Kahit naman kasi magsalita siya ay alam niyang hindi siya papakinggan ng kanyang anak. Nakikita niyang desidido ito at seryoso sa kanyang sinasabi. Samantala, bago tuluyang makaalis si Julian ay nahabol pa siya ni Cheska. Naabutan siya nito sa may gate. Julian, do you really think that you can get away from me? Ano pa bang gusto mo? Ibinalik na kita sa papa mo. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinabi sa kanya ang totoo? Sinira mo ang plano ko. Deserve niyang malaman ng totoo. Tsaka, mali rin naman talagang tingnan kung magpapanggap tayo na magnobyo at magnobya. Lalo na't malapit sa'yo ang siyang nagpadukot sa'yo. Dahil sa sinabing iyon ni Julian ay napasalubong ang magkabilang kilay ni Cheska. Anong ibig mong sabihin? Mag-iingat ka sa chief guard nyo. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Chief guard? Nauutal na sa ni Cheska. Si Kuya Adolfo? Ibig mo bang sabihin? Hindi na sumagot pa si Julian. Just tell me the fucking truth, Julian. Siya ba ang big boss? Siya ba yung mastermind? Ayokong sa akin mo malaman, Cheska. Kung gusto mo, samahan natin ang daddy mo. Ipahuli natin yung dalawa. Sasama na rin ako. Total, kriminal din naman ako. No, Julian. I will never file a case against my boyfriend. Ano? You heard me. Your boyfriend? Ayaw mo ba? Ang dami mo namang arte. Lumapit si Cheska kay Julian. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos siya nitong halikan. Cheska, I love you, Julian. I love you too, but no more buts, please. Alam kong saglit pa lang tayo nagkakilala. But please, be my boyfriend. For real. Ang totoo niyan, nung una pa lang kitang nakita ay gusto na kita. Nahihiya lang ako at naiilang dahil hostage nga kita. Tapos ako pa yung hostage taker mo. Parang ang pangit lang tingnan. Love is blind, ka nga. Kahit ikaw, dahil sa pag-aasikaso mo sa akin, nahulog ako sa'yo. Yung pagmamahal ko sa'yo, it bring me to the point na gusto kitang ipaglaban kahit na kanino. Kahit pa kay Daddy. Cheska, Julian, seryoso na ba talaga to? Hindi na to palabas lang? Hindi na ba to acting lang? Hindi na. Totoo na to. Ngumiti bilang tugon si Cheska, habang si Julian naman ay tuwang-tuwa at abot tenga ang kanyang ngiti. Kinabukasan, Sir Gino, ano to? Anong ibig sabihin nito? Saad ni Adolfo matapos gumising na hawak na ng mga pulis ang magkabilang braso. Tangina ka, ang lakas mong iputan ako sa ulo. Ano bang sinasabi niyo, Mr. De Guzman? Halos magpupumiglas mula sa hawak ng mga pulis. Biglang lumabas sa likuran ng kanyang ama si Cheska kaya nanlaki ang mga mata ni Adolfo. Miss Cheska, parang gulat na gulat ka yata. Ma'am Cheska, nakabalik ka na pala. Oo, nakabalik ako kahit hindi mo pa nakukuha ang 50 milyon na hinihingi mo. Ma'am Cheska, pinagkatiwalaan kita, Kuya Adolfo. Akala ko concern ka sa akin. Yun pala ay may masama kang balak sa amin. Akala ko totoo yung pinapakita mo. Nakikinig pa naman ako sa'yo. Yun pala, gusto mo lang siraan si Daddy. Para ano? Para makuha mo yung lahat ng pera niya?
Iyan ang hirap sa'yo eh. Hindi ka kasi marunong makontento. Ultimo pamilya mo. Binibilangan mo't inaalipin mo. Hindi nakasagot si Adolfo. Nakatingin lamang siya kay Cheska habang nagsasalita ito. Alam ko na ang lahat, Kuya Adolfo. Huwag ka mag-alala. Lahat ng utang na loob ni Julian at ng pamilya niya, babayaran kong lahat yon. Alam mo na rin na pamangkin ko si Julian? Oo. Alam na namin ang lahat kaya huwag ka na mag-akila pa. Sorry. Tanging salitang nasambit ni Adolfo bago siya tuluyang damputi ng mga pulis. Matapos mahuli si Adolfo ay nahuri rin ang 2 pang tauhan niya, habang si Julian naman ay napawalang sala. Ang custody ng 2 niyang anak ay napunta sa nanay nito, habang ang ina naman ni Julian ay hinayaang manatili sa mansyon ng mga De Guzman kasama ng anak. Makalipas ang 1 taon, kamusta na ang trabaho mo kasama si Daddy? Tanong ni Cheska habang nakayakap sa likod ng nobyo na kasalukuyang umiinom ng kape. Okay naman, medyo kinakabahan lang ako dahil malalaking tao yung nakakasalamuha ko. Hindi pa naman ako masyadong marunong magsalita ng Ingles. Ano ka ba naman? Hindi mo kailangan mamblema. Alam kong kayang-kaya mo yan. Tsaka nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Sorpresa? Tumukot si Cheska sa bulsa ng kanyang pajama at tsaka inilapag ang isang maliit na kahon na may pulang ribbon. Munting regalo? Para sa naman to? Buksan mo! Wala nang oras na inaksaya si Julian. Pagbukas niya ng kahon ay bumungad sa kanya ang 3 pregnancy test na pare-parehong positive ang resulta. We're pregnant, Julian. We're having a baby. Totoo ba to? Alam na to ng mama mo. Sa katunayan nga ay sasamahan niya daw ako sa OB bukas. Ang daddy mo, alam na rin ba niya? Oo naman. Siya pa nga ang unang nakaalam eh. And guess what? Tuwang-tuwa siya nang nalaman niya na magkakaapo na siya. Magkakapamilya na tayo. May paparanas na natin sa anak natin na magkaroon ng buong pamilya. Well, ako naman ay excited na ikwento sa kanya kung paano nagkakilala ang mommy at daddy niya. Pasaway ka talaga. Kaya mahal kita eh. Napapailing na sambit ni Julian sa asawa. Lalong naging matatag ang pagsasama ni na Julian at Cheska matapos magbunga ng supling ang pagmamahala nila. Ang dating tahimik na bahay ng mga De Guzman ay mas nagkaroon ng buhay matapos lumabas ang mga anak ng 2. Oo, kambalang anak ni na Julian at Cheska at pinangalanan nila itong Juliana at Franz na siya ring nanggaling sa kanika nilang pangalan. Tunay nga, napatunayan ng 2 na hindi nasusukat sa tagal ng pagkakakilala ang kahinatnan ng isang relasyon dahil pinatunayan ni Julian at Cheska na kahit saglit pa lang kayong nagkakilala, ngunit kayo naman ang itinadhana para sa isa't isa, ay kayo't kayo pa rin talaga ang magkakatuluyan sa bandang huli. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Perfect Stranger, Destined to Each Other. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!